nito pong ating tinatalakay na passage. Verse 13, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi po ng ilan, ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremiah kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang ating pag-aaral sa oras na ito, o umagang ito, sa ating tema, si Kristo ang nagtayo ng ating church. This is our part 4. Pero siyempre, meron po tayong pinaka-title. Yung team po natin, si Kristo ang nagtayo ng ating church. Pero ang ating pong title, ang kahulugan ng mga susi. Now, yung sentrong mensahe po nitong Matthew chapter 16 verses 18 to 19 ay ito. Upang hindi makapanaig sa church ang pintuan ng Hades, ng impyerno, ng sanlibutan, ng false teachers, ni Satanas at ng Diablo, ay binigyan ni Kristo ng authority o kapangyarihan ang kanyang church. At malinaw po yan sa verse 18, ang sabi ron, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. If you notice, ang sabi ron, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Of course, in verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Now, pinapakita po ngayon dito sa verse 19 na binasa ko po kanina lamang, ay aral patungkol sa kaayusan o sa gobyerno ng church ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay ang kaayusan at gobyerno ng church na nanggaling po sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, at ibinigay ni Kristo ang susi at kapangyarihan na tinatawag na pagtatali at pagkakalag. So, verse 19 is teaching about order and government of Christ's church. This is a church order and government coming from Him by His giving the keys and power to bind and loose. So, ang tanong, ito, kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? So, this is the important question dito po sa ating pinag-aaralan ngayon. Kasi, dati ho kasi nagkaroon ng mga practices na ang mga pastor noong mga nakaraang 80s, 90 ay nagsasalita palagi na tinatalian namin ang espiritu ng ganito, ng espiritu ng ganon. Kinakalaga namin ang espiritu ng ganito, ng espiritu ng ganoon. So yan ba yung gustong ipakita ni Jesus Christ dito? Because this is their basis. Ito daw yung basihan ng kanilang mga practices in that time. So, kaya itong tanong na ito, napakahalaga
kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? Now, number 1, pinag-aralan natin, by the faithful servants and workers of Christ in the church. They are the doorkeeper of Christ's church. Nakita natin yon sa verse 19. So, kung titingnan natin mabuti, na-explain po yung natin ng maayos. At kung interesado po kayo, ay nandun naman po yan sa timeline or post ng ating church Facebook. So, ito yung pangalawang titingnan natin, yung naka-red po. So, kanino ibinigay ang kapangyarihan? Kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? Number 2, by those who represent Christ in the church. Now, they are the pastor, elder, and deacons. So, ibig sabihin po, yung pong question natin, kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? Of course, pangalawa, sa pamamagitan ng mga nagre-represent, ibig sabihin po, kumakatawan kay Kristo sa kanyang iglesia. Ngayon, sila ay ang pastor, ang elder, at deacons. So, wag niyo pong kalilimutan yan. So, ibinigay po yung power ng Panginoong Jesucristo. Then, noon, wala pong iba kundi sa mga apostol. Para makita niyo lang po, yung mga apostol po, yung binigyan nila ng kapangyarihan, sa kanila ibinigay yung mga susi na ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, ang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. Originally, ibinigay ito sa mga apostol. And then, generation to generation, ay naipasa kung kaya't yung pinaka-basis ng teaching ni Jesus Christ na kinunpes na kayo ang anak ng Diyos, ang Kristo, is very important confession ng mga apostol. Ibig sabihin, nagpapakita ito na He is God and He is a man. At nasa Kanya lamang ang kaligtasan. So yung question natin, once again, kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? By those who represent Christ in the church. Now they are the pastor, elder, and deacons. And this is the consistory. Now, pansinin natin, this is my note. Ngayon, sa kahulugan ng salitang mga susi, ito ay tumutukoy sa authority and power sapagkat may power itong magbukas o magsara. May kapangyarihan ang representative ni Kristo. Now, please open your Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 20, and chapter 6, verse 1. As our cross-reference, because Apostle Paul was practiced in his teaching itong authority na ibinigay ni Kristo, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Sa chapter 6 verse 1, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinapamanhik namin sa inyo na huwag ninyo sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. So makikita natin, ginamit ni Apostol Paul yung salitang representative. Ang tawag po dito, ambassador, as representing Jesus Christ sa kanyang pagtuturo ng ebanghelyo ng Panginoon at sa authority na ibinigay sa kanya. Kaya nga, ngayon, sa kahulugan ng salitang mga susi, ito ay tumutukoy sa authority and power. Sapagkat may power itong magbukas o magsara, may kapangyarihan ang representative ni Kristo na magdesisyon sa lahat ng bagay sa church ayon sa salita ng Diyos, ang Biblia. So, ibig sabihin pala, ibinigay ng Panginoong Diyos itong mga susing ito to loose and bind here in earth, sa loob ng church, na pinapahintulutan ng Panginoong Diyos
na ibinigay ito sa nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo. Now, the ministry of Jesus Christ in the church is the word Christ. Pag sinabing Kristo, hindi po nakalagay dyan, ay office ito ni Kristo. Ang office ni Kristo, kapag narinig niyo yung salitang Kristo, ito yung gawain ni Jesus as a head sa kanyang church. Nire-represent ito ng kanyang pagiging prophet, ng kanyang pagiging king, ng pagiging high priest. In the Reformed perspective, ang ministering tatlong ito ay present sa loob ng simbahan, ng church. At ito ay kinakatawan ng pastor, kinakatawan ito ng elder, kinakatawan ito ng deacons. Now, in accurate explanation, ang prophet ay kinakatawan ng pastor. Ang king ay kinakatawan ng elder at ng pastor. Ang deacons ay kinakatawan ng high priest. So meaning, maliwanag na pinakikita na yung authority ni Kristo ay ibinigay sa kabuuan ng church bilang katawan ni Kristo, bilang nagre-represent kay Kristo, at yun ay walang iba kundi yung mga office bearer na inilagay niya sa loob ng simbahan o ng church. Pag sinabing office bearer, sila yung mga inilagay sa konseho na sila ay pastor, sila ay elder, o sila ay deacons. Na ang ibig sabihin, binigyan sila ng Panginoong magdesisyon sa lahat ng bagay sa loob ng church. Kaya kapag nag-uusap po ang council, ibig sabihin po, pinag-uusapan nito yung mga bagay na dapat na magiging kaayusan at kapakinabangan sa loob ng church, na ang nakalagay po dyan na nilagay ko is magdidesisyon sa lahat ng bagay sa church ayon sa salita ng Diyos, ang Biblia. So ito po ay ayon sa salita ng Panginoong Diyos, hindi po ayon sa gusto lang ng office bearer o ng nasa loob ng council o ng pastor. Hindi ho gusto, dahil gusto lang ng pastor, sasang-ayunan ng konseho. Ibig sabihin, meron bang basis itong mga bagay na pinagdidesisyonan natin? So yan ang ibig sabihin ng power para maintindihan natin. Now, ang mga susi ay may pangyarihang magbawal at magpahintulot at magtali at magkalag. Based on verse 19. A-adjust natin ng konti sa Mateo chapter 16. Pupunta tayo ng chapter 18, verse 18. Inulit-uli yan ni Jesus Christ. If you want, please open your Bible in Matthew chapter 18, verse 18. Now, ito ho ang sa Matthew chapter 18, verse 18. Ang sabi niya, sinabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. If you notice, again, inulit-uli ni Jesus Christ. Itong sinabi niya sa verse 19 ng chapter 16, in terms of church order and discipline, dito sa chapter 18. Kaya nga sinasabi ngayon doon, may witness kapag ka nag-uusap ang mga nasa loob ng simbahan. Yung nasa verse 20, ang sabi ron, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. And this context is talk about the leadership in the church who making decision or who make decision. So kapag ang konseho na dinilegitan ni Kristo, yung pastor, yung elder, yung deacons, ay nagdesisyon based on the word of God, sinasabi rito, may witness sila. Mayroong kumikilos sa kanila. At yon ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, kaya, ang mga susi ay hindi basta-basta ibinigay ni Kristo sa panahong nandito siya sa lupa. 2,000 years ago, nandito siya. O ng church sa ating kapanahunan, basta kanino lamang, kundi sa tapat na pastor at mga katuwang na elder at deacons. Why? Dahil ang bibigyan ng ating Panginoong Jesucristo is capable, may kakayanan. May kakayanan, not easy to move sa mga desisyon o sa mga aral. Mamaya makikita natin. That's why, ito yung dapat na nakikita sa pastor, sa elders, or sa deacons, o sa consistory ng church natin. Now, kaya,
bago bigyan ng authority ang representative o kumakatawang kay Kristo na pastor, na katuwang ang elders at deacons, dapat kahit paano, at least, sinabi ko po, kahit paano, at least, ay makita sa kanila ang mga katangian na itinuturo ng salita ng Diyos. Of course, bagamat walang perpekto sa kanila, dahil sa aral ng sanctification sa pamamagitan ni Kristo sa gawa ng Banal na Espiritu at salita ng Diyos. Of course, alam natin na there is no perfect and sinless, even the pastor, the elders, and the deacons or the workers of the church. So pinapakita dito, nilagay ko yung salitang at least o yung kahit paano. Erong mga mark, may mga marka ng dapat ng pagiging isang pastor o elder o deacons. Now, para makita natin, letter A, mayroong mga katangiang dapat makita para sa kumakatawan kay Kristo na hawak ng mga susi. So dapat makita natin what is the character, what is the nature and behavior of those who will hold the keys ng ating church. Mayroong mga katangiang dapat makita para sa mga kumakatawan, sa nagre-represent kay Kristo na hawak ng mga susi. Now, please open your Bible in 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 3. But I tell you the truth, wala pong pwedeng magsabi dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 13 na perfect niya ito sa kanyang buhay. Kasi kung hihintayin po ni Kristo itong lahat ng qualification dito, wala hong pwedeng maging pastor at elders and even the deacons or the consistory of the church dahil lahat po tayo sasablay dito sa mga qualification ito. Pinapauna ko na po. So sabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 3, ay ganito. Totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-balang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siyang hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay na mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya ay hindi niya kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal ng mananampalataya, kung hindi, baka siya maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan din siya iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Verse 8. Kailangan namang ang magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakib. Kailangan siya'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Verse 12. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang namamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod ng kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So nakita natin, that is the first qualification or the nature at least ng maglilingkod sa iglesia na dapat pagkatiwalaan. Now, meron pong sinasabi sa Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Para ho makita natin itong gustong ipakita sa atin. Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Ang sabi, ng panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo na ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay, pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo
ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos, etc., etc. Now, listen. Mapapansin natin dito na this is the qualification. Kasi kung titingnan po kasi natin, at least, sabi ko, dapat may makita sa mga karakter na meron dito o yung kahit paano ay may makita. Why? Kasi malinaw na kapag ka ang nailagay ay hindi at least nagiging good testimony or hindi matured sa pananampalataya, very sensitive, hindi lang mapansin ng konti, ay mag-give up na sa ministry or hindi na magpapatuloy. Ang meron lang nasabi na konti sa kanya na hindi maganda ay magkakaroon na siya ng tinatawag na attitude ng katulad ng isang bata. Yan po yung mga pamamaraan na pwede daw maging paraan ng kaaway upang yung church ay magkaroon ng tinatawag na leader ng hindi karapat-dapat. Ibig sabihin po, nung sinabi po na yung susi ay ibinigay, dapat may maturity yung pananampalataya na nandoon sa leadership. That's why yung mga katangian dapat makita para sa kumakatawang kay Kristo na hawak ng mga susi o ng authority sa loob ng church ay pinakita sa pastoral epistle dyan sa binasa natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13 at tumutukoy ito sa Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagtuturo na ang pastor ay may authority kasama na ang pagpili sa mga magiging pastor, elders, deacons, at mga workers. Now, open your Bible in Titus chapter 1. Ganito po ang sinasabi sa Tito chapter 1 para makita po natin itong explanation. Napakahalaga po kasi no authority na dinedelegate ni Jesus Christ para sa mga hahawak ng susi sa loob ng simbahan o ng church. Tito chapter 1 verse 5. Iniwan kita sa Creta. Si Timothy po yan. Pastor po si Timothy ng Church of Creta. At ano sabi ron? Upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan ayon sa itinagubilin ko sa iyo. The elder is equivalent of the elder of the church or even the pastor. At ang sabi rito, here is the qualification in verse 6. Ang pipiliin mo yung walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangan hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. So, pinapakita ngayon dito ni Paul, katulad ng pagpili ni Pablo kay Tito para maging pastor sa Creta, sinabi niya ngayon, Tito, iniiwan kita sa church ng Creta upang ayusin mo yung mga bagay na dapat na ayusin pa. So, ibig sabihin, there is no perfect church. So, pinapaayos niya ngayon kay Tito. At ang sabi niya, pumili ka ng elder, pumili ka ng matatanda na magiging leader na hawak ng church na pagkakalooban mo ng authority. Merong authority sila, meron silang kapangyarihan na tatanggapin at binigay niya ang mga qualification. So makikita natin, si Apostle Paul, pinapakita niya si Pastor Tito ay merong authority to choose elder, to choose leaders in the Church of Creta. That's why, kung titingnan natin dito, nothing happened na nagkaroon ng votation dito sa konteksto ng Book of Titus.
Si Tito ang binigyan ng authority o prerogative na pumili ng magiging elder o pastor sa bawat bayan. Of course, in Acts chapter 2, Acts chapter 16, tingnan natin, nagkaroon dyan ng votation sa pagpili ng deacons na hawak sa mga pera ng simbahan. So makikita natin, napaka-variation ng leadership. Pwede pala na magkaroon ng election, pero pwede rin pala na pupili lang. So, anything in these two scenario ay pinapakita ng banal ng Espiritu sa atin. At ito ang ibig sabihin. Ang binigyan din ng binigyan ng diin ng kahalagahan sa mga ito ay ang katapatan ng lahat ng tagapanguna at ng church kay Kristo na siyang ulo ng kanyang katawan, ang church. So ang tanong, bakit katulad ni Jesus, ibinigay niya sa apostol, tapos yung mga apostol, binigyan niya ng authority itong mga humawak ng church, especially in the book of Acts. Bakit po? Kasi pinapakita ngayon dito na hindi basta ang hahawakan nila ay institusyon ng mundong ito. Ang hahawakan ng mga leader na kakatawan kay Kristo ay may kinalalaman patungkol kung sino si Kristo sa church na iyon at paano magkakaroon ng tinatawag na kaayusan sa loob ng church. Kaya ang binibigyan ng diin ng kahalagahan sa mga passage na ito ay ang katapatan ng lahat ng tagapanguna at ng church kay Kristo na siyang ulo ng kanyang katawan, ang church. Now listen, in Gawa chapter 7, verse 7. Ano ang sabi rito? Sa Gawa chapter 7, verse 7, ay meron pong pinakita dito sa verse 7. Sorry, 6:7. Gawa chapter 6 verse 7. Sorry. Gawa chapter 6 verse 7. Ito ang sabi sa verse 7. Gawa chapter 6 verse 7. Now, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. So the purpose why God or Jesus Christ gave the authority to those who are capable to hold office in the church, kasi ang purpose ng Panginoong Diyos, hindi upang mag-bankrupt ang kanyang church, kundi ito ay mag-growth, adding members or adding believers na mga naliligtas sa church ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 8. Please open your Bible. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 8. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 8, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga tao mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Ang sabi diyan, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya susunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpapagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dilidilihin mong mabuti ang sinabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Kung inyong makikita rito, pinapakita rito, if you are leaders in the church, if you are pastor, elder, deacons, or worker in the church, makikita natin dito yung napag-aralan na natin, yung soldier, farmers, at saka athletes. Pinapakita rito. You need to discipline yourself na ang tanging goal mo is to please God at magkaroon ng tinatawag na pagtatapos sa mga tungkuling ibinigay sa atin. Kaya medyo mabigat po eh. Kaya kung titingnan natin, pag sinabi rito, yung typology o pagkakumpara sa soldier, pagkukumpara sa farmers, yung pagkukumpara sa athlete, mabigat po ito. Paano kung ako, pastor ako na konting siko lang na maramdaman ko, ayoko nang
nang mag-preach o ayoko nang magpastor. Ano yung nangyayari sa church ng ating Panginoon? Di po ba? O kaya naman ay may mga taong nagsalita sa akin ng hindi maganda, hihinto na ba ako? So sinasabi ngayon sa atin dito na maliwanag na ang pagiging leader sa loob ng church na pinagkatiwalaan ng susi, ng authority na meron tayo rito, based on the Word of God, na i-implement natin, hindi ho pwedeng nasugatan ka lang ng konti, ang mangyayari sa'yo, ayoko na maging sundalo, parang ganun hindi ho. Ayoko nang napilayan ka lang ng konti, ayaw mo nang ipagpatuloy yung pagiging atleta mo. O kaya naman hindi ka lang umani ng konti, ayaw mo na magtanim bilang farmer. Hindi po. Kaya hindi ho ito basta-basta ibinibigay kani-kanino lamang. Kaya si Jesus Christ, when He was teaching this passage sa Matthew chapter 16, sinasabi niya, maingat dapat ito na naibibigay dahil ang hahawakan dito authority. Of course, pinapakita rito, if the church given by Christ the authority to loose and bind, pwede din kasi itong magamit sa kapakinabangan ng isang pastor to manipulate the members. Di ba? Pwede niya sabihin, eto pinasasabi sa akin ng Panginoong Diyos, pag hindi ka sumunod sa akin, hindi ka naligtas. Pwede magamit ito as a disadvantage ng isang pastor o ng isang elder o deacons. Pwede magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa yung council to benefits themselves. Di ba? Ang isa ho pinakamadaling pagpapayaman bukod sa drug lord at saka sa wedding lord, yung praise the Lord, di ba? Pagka makikita kayo, maraming yumayaman sa relihiyon. Nakita niyo si Kibuloy kung paano niya i-manipulate yung kanyang mga members. Kumita ng bilyon-bilyon, di ba? Madali hong magkaroon ng manipulation when it comes. If I am the pastor, alam niyo, ang pinapatayo church nito, may mga nag-o-offer sa akin dito na nagbibigay. Ba't di ka lumapit kay Gusto mo ba samahan kita sa ganito? Dahil hindi ko inisip na ganon, sinasabi ko palagi, kaya natin itong patayo without help ng ibang mga politics o sino mang mga tao na nakapaligid dito. Alam nito ng mga sinaunang kasama natin dito sa church. May personality, hindi po ako, alam niyo ang personalidad ko, hindi ho ako madaing when it comes to finances. Siguro alam ng mga member dito sa church, kahit kailan di ho ako nangutang sa inyo, kahit kailan di ako nag-ask sa inyo ng personal na pera ko. Diba? Pero ang pera ninyo, pero ang madali pong i-manipulate ang church. Kaya, nung sinabi ni Jesus Christ, I will give you the keys sa mga disciple, pinag-iingat niya na hindi pwedeng bigay ito kung kani-kanino lamang. That's why, ang isang dapat ilagay sa loob ng church ay meron talagang puso. Saan? Sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat totoong sundalo siya ng Panginoon. Dapat totoo siyang farmers. Dapat totoo siyang athlete. Hindi natagis ka lang ng bala, ayaw mo nang maging sundalo, di ba? O kaya naman ay napilayan ka lang, ayaw mo nang maging athlete, hindi ka lang umani ng ganito, hindi ka na... No, sinasabi ngayon sa atin dito mga kapatid, maliwanag, na even in Colossians 4:17, ang sabi ho rito ni Apostle Paul, sa Colossians chapter 4 verse 17, ang sabi niya rito ay ito, very clear, ang sabi niya, at ipakisabi ninyo kay Arquipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. So dapat yung concept ng isang leader sa loob ng simbahan, hindi niya tinanggap yung ministry niya for the sake ni brother o ni sister. Dapat nasa isipan niya, tinanggap ko ito na ibinigay ni Kristo. Ang ganda ng rendition ng ibang translation, sabi, sikapin mong gampanan ang ministeryong tinanggap mo sa Diyos. Every time po, this is my reminder sa akin ng Panginoong Diyos. Dati meron po akong nakalagay doon sa kwarto namin na ito yung verse. Bakit po? Kasi along the way po ng paglilingkod natin, marami tayong masasagupa, di po ba? Pero pag iniisip mo, yung ministry na meron ka tinanggap mo ito, coming from the Lord, that is the encouragement di ba? Sa buhay po natin. So ano yung gusto ko ipakita rito sa Gawa 6:7, sa Gawa 6:7, sa 2 Timothy 2:1-8, Colossians 4:17, eto po. Narito ang mga pinupunto natin. Lahat ng mga teksto
na naipaliwanag. Ito po yung mga naipaliwanag natin. Yung katangian, 1 Timothy 3:1-13, Acts chapter 6 verse 1-7, Titus chapter 1 verse 5-9, Gawa chapter 6 verse 7, 2 Timothy 2:1-8, Colossus 4:7. Yan po yung ibig ko sabihin dyan. Lahat ng mga teksto na naipaliwanag ay nagtuturo sa atin na ang hawak ng mga susi at pagkakatiwalaan ng authority na binigay ni Kristo ay karapat-dapat o qualified dapat. Kaya mapapansin nyo, sabi ng 1 Timothy 3:12, kaya kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Nakita nyo po yan? So, ibig sabihin, sinubok. Siguro yung mga sumasali sa fraternity, hindi ho agad tinatanggap. Tinatesting sila, yung pinaka-extreme dyan. May mga ginagawa sa kanila na mga physical na pagsubok para mapatunayang yung loyalty, magiging loyalty nila. Di po ba? There are process. Sinasabi rito, kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Ito po ang sinasabi pa. Sabi po ng Titus 1:9, kailangang matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba. Now, take note po. Mapapansin natin puro kailangan. Di ba? 1 Timothy 3:12, pagdating ng Titus 1:9, kailangan. So one of the qualification na dapat daw maintindihan natin yung kailangan na meron siya na ito. Amen po ba? Kung ikaw, kasama sa council, medyo nagkasalungatan lang kayo ng kapwa mo konseho, nagkaroon na kayo ng tampuhan, ayaw mo nang umattend, ayaw mo nang ipagpatuloy, at sasabihin mo, ayaw ko nang maging council. Nagka-agreean, hindi ho, ito matured na pagpa-practice, di ba? O kaya naman, yun nga lang, sabi ko nga, kung leader ka sa loob ng church, di ka mapansin, o kaya naman may nasabi sa iyo, o kaya naman, may mga bagay na unaware yung ikaw bilang pastor o leader ng church, tapos nakukuha niyo po ba yung punto ko? So, ibig sabihin, leadership is not for immature believers. Nakuha niyo yung punto? If you want to be a leader of the church, you need to be matured spiritually. Amen po ba? Kasi hindi ka pwedeng maging leader. Like for example, I am your pastor. Paano kung ang member natin nasa 100? Halimbawa yan, nag-iisa akong pastor. Lahat kayo, iba-iba ng katangian. Di ba? Posible ba na ma-offend ako? Posible ba along the way, as your pastor, may ma-offend ako sa isa? Di ba? Meron ba akong sa sarili ko, maka-offend din ako? Pwede, di po ba? Pero sinasabi ngayon dito, dapat ang leader, hindi siya immature. Dapat ang leader ay matured. Kaya nga, kung ating titingnan dyan, ang laging ginagamit, puro kailangan. 1 Timothy 3:12, kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan matatag siya nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba. O halimbawa, nahulog ka sa kasalanan. Ano sasabihin mo? Ayoko nang mag-preach. Ayoko nang magpatuloy. Di ba? Ayoko na. Pwede mong gawin yun eh. Marami sa atin dito na nagkakamali. At the time ng pagkakamali natin, nalulungkot tayo. Para tila ayaw na nating humarap sa ating Panginoong Diyos. Di po ba? O tila ayaw na nating harapin yung mga taong naka-offend sa atin o na-offend natin. Pero, if you are mature worker, if you are mature Christian or leader in the church, you need to face ang lahat ng bagay na ito. Kailangan matatag ka na pinangahawakan mo ang aral upang ito'y maituro sa iba. Kailangan sinubok ka upang anumang mangyari sa buhay mo, magpatuloy ka. Bakit? Kasi ibinigay sa iyo yung pagiging tagapanguna sa loob ng simbahan upang sa kapakinabangan ng bawat isa. At least, sinasabi ko, the pastor and the elder and the council of the church is not perfect. Sabi rito, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo na kilala. Saan? Sa pagiging mabuting tao. Pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. So this is the qualification based on Acts chapter 6 verse 3. Kailangan kilala. Ibig sabihin, pag sinabing kilala, nakikita ng mga kapatiran natin, lantad tayo sa kanila. Alam nila, what is your strength? What is your weakness?
To show your weakness, hindi po ito nakakabawas ng isang leadership. Because all of us here, progressively, natututo tayo. Kaya hindi ho dapat na kung nakita yung weakness mo ng isang kapatiran mo, na unintentionally hindi mo sinadya, okay lang po yun. At least, nakikita nila na you are not perfect 100% as a leader of the church. Amen po ba? So sinasabi ngayon dito, kilala. In-highlight ko po yung salitang kilala, binold-paste ko po, para makita natin na wala kang itinatago. Di ba? Kilala ka saan? Sa pagiging mabuti. Saan? Sa pagiging matalino. Saan? Sa puspos ng Espiritu Santo. Itong mga bagay na ito, what is important here is you are filled with the Holy Spirit. Kasi every day, if you filled of the Holy Spirit sa iyong buhay, lumalabas po yung pagiging mabuti natin. Amen po ba? If you are filled with the Holy Spirit, yung wisdom ng Lord, binibigay niya sa atin. And then, ang sabi, at ilalagay naman sila sa tungkuling ito. Now, 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4, this is a reminder for those who are in the leadership, especially. Paalala din po ito sa akin. Ang sabi rito, sa 1 Timothy chapter 5, verse 1, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matatandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makikihati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad at pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong kawan at pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng mangningning koronang di kukupas kailanman. Nakita nyo yung mga adjectives, yung mga pagsasalarawan at pagpapakilala sa magiging leader sa loob ng simbahan. You are under faith, but the responsibility is heavy. Tama po ba? Wala kang sahod, pero napakabigat ng responsibilidad. Especially, me as your pastor, di ba? Lantad sa inyo. Sunday by Sunday, kung magkano ang nagiging honorarium ng inyong pastor. Minsan, nag-report tayo rito, pinakita. Hindi ko kinu-question yun. Because God called me in this ministry and I am willing to give whatever I have sa buhay ko, di ba? Pero napakabigat na responsibility. Yung mga nasa council natin na nagtuturo, humahayo, wala naman pong honorarium na natatanggap. But they are willing to serve the Lord. So mabigat ang responsibility ng nasa leadership. But I tell you the truth, sinasabi naman po sa verse 4, at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning koronang di kukupas kailanman. Sometimes, yung mga bagay na dapat na nakikita natin sa mga ibang pastor, di ba? Na ito yung mga na ibibigay sa kanila ng mga members nila. Wag po natin kaingitan yon. Yun yung lagi ko sinasabi. Kasi kung hindi man naibigay ito ng church because there is something that na dapat i-priority sa ministry natin, doon na lang sa langit na naghihintay sa atin. Tama po ba? But of course, alam natin, yung capacity ng church, kung tayo ba ay dapat ma-compensate sa lahat ng kailangan natin o hindi. If our church blessed by God, financially and practically sa ating buhay, makikita naman ito ng mga leadership at kapatiran natin. Kung wala pa tayo sa ganung punto, we need to perform sa binigay na task ng Panginoong Diyos sa mga nasa leadership na ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanin ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. So, yun yung gustong ipakita sa atin ngayon dito. Kaya, ang gawain ng pastor kasama ang elder at deacons o pastoral care ay i-feed at i-lead ang church. Titus chapter 2 verse 1 to 5. Now, mabilisan sa Titus chapter 2 verse 1 to 5, ganito po ang sabi ni Apostle Paul na dapat na ginagawa ni Pastor Timothy, the pastor of the Cretan Church. Chapter 2 verse 1 to 5. Ang sabi rito, ikaw naman, ang ituro mo yung wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki,
Verse 3, sa matatandang babae. Verse 4, kabataang babae. Verse 6, pagbilinan mo ang mga kabataang lalaki. Verse 9, pagbilinan mo ang mga alipin. If you notice, that is the heavy ministry of the pastor, the elders, and the deacons in the church. All area of groups in the church. Sa mga matatandang babae, sa mga matatandang lalaki, sa mga kabataang babae, kabataang lalaki, sa mga alipin, sa ganito, they need to feed different groups in the church. So, mabigat ito. So, ito yung gusto natin. Pagsasabuhay. Ito po yun. Number 1, kanino tumutukoy ang passage na ipinaliwanag sa pangangaral ngayon? Sa mga alagad o disciple. Sa Matthew chapter 16 verse 13, ang ginamit doon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sino ako? So, our text is talk about an address of Jesus Christ sa mga shepherd. Sa mga disciple. Kaya ang tanong ko, kanino tumutukoy ang passage na ipinaliwanag sa pangangaral ngayon? Sa mga alagad o sa mga disciples in verse 13? Sino ang disciple? Ang kabuuan ng church. Subalit mas mabigat ang pasanin sa gawaing panunungkulan ng pastor at ng mga elder at deacons. Kaya kayong lahat na mga kapatirang kaanib ng ating iglesia ay inuutosan sa Hebrew 13 verse 17 and 18, pasakop sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mahapis at hindi ito makabubuti sa inyo, ipanalangin ninyo kami. That is the responsibility of the church. When it comes to your responsibility to the pastor, the elders, and the deacons of the church, Hebrew 13, 17, 18, responsibility niyo po ito. Yan lang yung responsibility. Mabigat po ang responsibility, especially ng pastor kasama at katuwang ang elder at deacons. Pero the responsibility of the members of our church is to pray. In verse 18. Yun lang po sinasabi. Ang sinasabi rito, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. As long as ang tinuturo ay salita ng Diyos, ang prinsipyo ay Word of God, we need to submit. Lahat naman tayo ay nagsasubmit sa salita ng Diyos. Ang mabigat yan, may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. So yun yung pinapakita. Kaya number 2, bilang church, iisa ang ating dakilang pastor. Siya ay si Kristo. Subalit naghiwalay si Kristo sa kabuuan ng ating church na kakatawan o representative para sa Kanya. At sila ang pastor, elder at deacons, kasama ang pastoral care na nararapat ginagalang, sinusunod, sinusuportahan, at pinapanalangin ninyo. Katulad ng pagmamahal nila sa inyo sa pamamagitan ng pag-lead at feed hanggat naaayon sa prinsipyong batayan ng salita ng Diyos ang kanilang ipinatutupad. There is no pagmamalabis. Why? As long as based on the Word of God ang pinatutupad nila. Kung nakita nyo na katulad ng ginawa ni Kibuloy, di ba? Pinagbenta yung mga nakita natin this is unbiblical. We need to question yung nasa leadership. As long as na ang prinsipyong batayan ay ang salita ng Diyos na kanilang ipinatutupad, ang kailangan po natin, we need to respect them. Nararapat ginagalang, dapat sinusunod, sinusuportahan, pinapanalangin ninyo. Why? Because of Hebrew 13, 17 to 18. Sa dulo ng 18, ipanalangin ninyo kami. Diba? Sundin ninyo sila. Diba? Magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Now, number 3. May panahon lamang ilalagi ang pastor. At darating ang panahon na ipapasa niya kasama ng mga elder at deacon ang mga susi sa karapat-dapat na hawak nito. Kaya nararapat lamang na ngayon pa lamang magkaroon na ng intentional and deeply discipleship and training sa ating church. Dahil sa ganito lamang pamamaraan na sasanay at makapaglilingkod ng maayos at tama ang mga kapatiran sa ating churches at ministries, lalo na ang tatawagin ni Kristo na pastor, elder at deacon as pastoral care. 2 Timothy 2:2, ang lahat ng narinig mo sa akin ay ituro mo sa taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Number 4, kailangan nating iukit sa puso at itanim sa isipan ang vision at mission ng ating church. What is our vision? Magtanim ng mga Christ-centered and Reformed churches sa bawat barangay. What is our mission?
Luwalhatiin sa soberanyong Diyos sa pamamagitan ng pagdidisciple at pagtatanim ng mga iglesia sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos at Ebanghelyo ni Kristo. And that is my pastoral application. So mga kapatid, ang dapat nating maintindihan, hindi ho pinapakita sa atin dito na ang mga nasa leadership ay magmalabis. Kundi dapat nilang maintindihan, the authority and the power na binigay ng Panginoong Diyos sa atin is according to the Word of God. Amen po ba? At pinapakita ngayon dito, and this is the meaning of the word key, the authority. Kaya ang sabi natin ngayon dito, ang kahulugan ng mga susi. Lord willing, we will continue. Ano ang susi na yan? And that is the preaching of the Word of God and Christian discipline. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa mga salita nyo na aming natanggap at narinig. Ang dalangin ko po, patuloy nyo po itong pagpalain sa puso at kalooban ng bawat isa. Thank you so much, Lord, sa mga salita nyo na naipaliwanag. We humbly submit ourselves, Panginoon, under the authority of Jesus Christ sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nawa po, maintindihan namin na mapakahalaga pala ng mga tinatawag na key person and key leaders in the church. At salamat sa understanding na ibinibigay ninyo sa mga kapatiran namin. Hindi po porke wala sila sa leadership ay hindi sila mahalaga. Lahat kami ay mahalaga sa iyong harapan bilang isang church. Kayo lamang ay tumawag at pumili ng mga ilan upang gawin nyo po na key leaders or key servant sa loob ng church niyo pong ito. At nakita namin na napakabigat po pala ng tungkulin, napakabigat po pala ng qualification, despite Lord na may mga weakness ang bawat isa na nasa leadership, ay binibigyan niyo po ng patience and endurance and perseverance na gampanan ang tungkulin. Kaya Lord, nawa po sumagana pa ang grasya ninyo sa mga tagapaglingkod ninyo sa ministry po ito. At aking dalangin na patuloy kayong tumawag ng mga lalaki at babae na maglilingkod pa sa inyo, at sapagkat naniniwala kami na dahil katulad ng isang pamilya, may nanay at tatay na magulang na nagdidesisyon at ang mga anak ay nasa ilalim ng kanilang pamahala, ganun din po ang inyong iglesia. Katulad ng sinasabi ni Timothy, ni Paul kay Timothy, ang iglesia sa bahayan ng Diyos na buhay na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Your church is family, Panginoong Diyos. At naniniwala kami na nawa po ay magkakaroon po ng tinatawag unity in diversity ang bawat isa sa amin. Kapag nagkakaisa, marami pong naliligtas na kaluluwa at mas higit po nalalago ang inyong ebanghelyo at gawain sa ministeryo ng God's Sovereign Commission Reformed Church. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Para mabuhay kayo? Hindi. Nagsasawa ba kayo na kumain ng kanin? Nagsasawa ba kayo na uminom ng tubig? Hindi. Kasi pag pinagsawaan mo ito, mamamatay ka na. Ibig sabihin, kapag ang Kristiyano ay nagsawa na sa pananalangin, doon na magsisimulang unti-unti na ang kanyang pananampalatayang kalusugan o yung tinatawag na spiritual health and growth niya ay magsisimula na pong bumaksak. Kaya po ang pananalangin ay hindi po pinagsasawaan. Kung kaya't sinabi ni Paul, huwag kayong magsawa sa pananalangin. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng salitang magsawa o huwag magsawa ay mula sa Grego na salita na kataraso, na ang ibig sabihin po ay consistence. So ang ibig sabihin po pala ng salitang magsasawa, huwag magsasawa, ay nangangahulugang consistence. Ano ba yung pagiging consistence? Ibig sabihin po, ikaw ay hindi tinatawag na ningas kugon.
Ang ningas kugon po, pag sinindihan mo ang kugon, malyab pero mamamatay. Maraming Kristiyano, parang ginapakita ni Paul, nagpapakita siya ng kanyang pagiging mapanalanginin kapag meron lang siya sakit. Nagpapakita lang siya ng mapanalanginin kapag may kailangan siya sa Panginoon. Nagpapakita siya ng kanyang mapanalanginin kapag nasa isang mabigat na sitwasyon siya. Hindi ho yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoong Diyos, meron ka mang dinadaan ng pagsubok o problema sa buhay mo ngayon. Mayroon ka mang